Isang maiwagang syudad ang natagpuan ng mga mananaliksik sa Mauritania, Africa na iniinalang naging tahanan ng mga Diyos noong unang panahon at taliwas ito sa paniniwala ng mga tao at ng mga reliyon dahil ang syudad na ito ay may edad ng milyong-milyong taon na lumitaw sa panahon pa ng Mesozoic era kung saan lumitaw ang mga unang dinosaur. Nasalungat din kung kailan nagsimula ang unang tao ayon sa mga banal na aklat. Ayon din sa iba, ito na ang matagal nang hinahanap na ang The Lost City of Atlantis. Ano nga ba ang syudad na ito at ang Atlantis? Ano ang meron sa panahon ng mga Diyos na sinasabing namuhay noong unang panahon dito sa lupa? Na nagkaroon ng unang digmaan dito sa ating planeta na sa bidyong ito ay yan ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike naman ang bidyong ito, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Ang Atlantis ay nagsimula kay Plato na isang pilosopong Griego. Siya ay ipinanganak noong 427 BC sa Athens, Greece na isang maharlika at may mataas na pinag-aralan na pamilya sa Atenas. Malaki ang naging impluwensya sa kanya ng mga kilalang pilosopo na sina Socrates at Pythagoras. Ang Atlantis ay nakilala sa dialogo ni Plato sa kanyang akda na Timaeus at Critias na nakilala noong 360 BC. Ayon sa kanya, ang Atlantis ay umiral noong mga 9600 BC bago siya maipanganak noong 427 BC. Ang BC mga kahalo ay before Christ na bago dumating si Kristo sa ating mundo. Ang 9600 BC naman ay ito ang panahon ng Mesolitiko, nakilala rin sa Middle Stone Age. Ibig sabihin, ito ay sa panahon ng bato na kung saan ang mga tao noon ay walang ibang ginagamit kundi ang mga kasangkapan na gawa sa bato. Sa panahon na yan ay sinasabing dyan umiiral ang kaharian ng Atlantis na matatagpuan sa isla ng karagatan ng Atlantiko sa haligi ni Hercules na ang kipot ng Gibraltar sa pagitan ng Europa at Morocco. Ang Atlantis ay mas malaki sa pinagsamang Libya at Asia Minor na isang geographical na rehiyon. Ang kahariang ito ay isang serye ng mga isla na may concentric circle. Kung pamilyar kayo sa anime na Attack on Titan ay may pagkakatulad ang circle na ito sa wall neto na syudad ng mga tao sa anime na to na binubuo ng Wall Maria, Wall Rose, Wall Sheena at sa gitna neto ay ang Royal Capital. Ngunit sa Atlantis ang mga pader o wall neto ay natatakpan ng mga tanso at ang panloob na pader ay gawa sa oracle na napapaligiran ng tubig at malalaking kanal sa bawat sulok ng syudad at kaharian upang magsilbing depensa sa mga nagbabalak na sila ay salakayin. Ang Atlantis ay nahati sa 10 kaharian na pinamumunuan ng 10 anak ng mag-asawang Diyos na si Poseidon at Leto. Ang mga haring ito ay sina Gaderus, Amperis, Iamon, Menesius, Atacton, Elasippus, Mestor, Azais, Diaprepis at ang pang-10 kaharian ay ang pinamata sa kanila na matatagpuan sa kalagitnaan ng Atlantis na pinamumunuan ni Atlas, ang panganay sa kanilang magkakapatid. Ang mga kaharian na ito ay may mga tungkulin ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga teritoryo. Sila ay nagkakaisa at nagtutulungan din sa pagpapaunlad ng mga kaharian, lalo na kung may mga bantang pananakop sa kanilang mga nasasakupan. At sila may panunumpa sa taong bayan o sa mga Atlantiano ng katahimikan at kapayapaan upang walang mamuong karahasan at digmaan. Ang syudad ng Atlantis ay may napaka-advanced na teknolohiya kung ito may totoong umiral sa panahon ng Mesozoic na purong bato lamang ang kasangkapan ng mga tao noong unang panahon. Sa paglalarawan ni Plato, ang Atlantis ay gumagamit na ng mga materyal na gaya sa kasalukuyang panahon na meron tayo ngayon na ang mga kalsada ay gawa sa pinatuyong bato na may tutulad natin sa semento. Mga tulay na gawa sa bato na nagdudugtong sa bawat kaharian upang magsilbing daanan ng mga manlalakbay gaya ng mensahero at mga ngalakal. Mga bahay na gawa sa bato at bubong na gawa sa kristal na nagliliwanag sa tuwing sasapit ang gabi at nagsisilbing ilaw sa kadiliman. Mayroon ding mga garden sa loob ng palasyo, batis at paliguan na dinadaluyan ng tubig na kung sa panahon natin ngayon ay ang mga tubo. Mayroon din sila mga irrigation sa kanilang mga sakahan, mga planta o sa mga alaga nilang mga hayop. Mga karaway na hinila ng mga hayop gaya ng kabayo, mga makina na nakatulong sa kanilang pagtatrabaho katulad ng mga produksyon ng pagkain
pagkain na nagsusuplay sa mga tindahan at sa iba pa mga kalyan sa nilang mga bansa. Mayroon din sila mga bahay paggamutan at bilihan ng mga gamot na ang kanilang mga doktor ay gumagamit ng mga maika sa paggagamot at pag-oopera. Mayroon din sila mga templo o sambahan ng mga rebulto ni Poseidon at Leto na ang pinamalaking sambahan ay matatagpuan sa kaharian ni Atlas na purong gawa sa ginto ang mga estatwa. Mga paaralan na nagtuturo upang ikaw ay maging dalubhasa sa matematika, astronomy, paggagamot, sundalo at iba pa. Ang kanila namang mga sandatang pandigma ay mga kanyon na gawa sa metal, mga barko, mga sasakyang maaari makarating sa ilalim ng karagatan. Kanyon na naglalabas ng apoy na ginagamit lamang nila sa kanilang kaharian upang magsilbing pangdepensa sa mga mananakop at sa kanilang mga kaaway at mga kalasag o baluti sa kanilang katawan na gawa sa metal, silver o ginto na ginagamit nila sa digmaan. Mayroon din sila mga opisyal ng Atlantis na mga tagapagtatag ng batas at tagapagpatupad ng batas. Ang mga mamabatas ay binubuo na tinatawag na Archiegetes. Sila ang gumagawa ng batas sa Atlantis at institusyon. Nomothetes. Sila naman ang nagpapatupad ng batas na ginawa ng mga Archiegetes. Dicastes. Sila naman ang naglilitis at tumatol kung nagkasala o hindi ang isang tao at nagpapataw ng nararapat na kaparusahan sa nagkasala. Hippios. Mga sundalo ng kabalyero na nagtatanggol sa kaharian ng Atlantis gamit ang mga kabayo na pinamumunuan ng isang pinuno na tinatawag sa kanyang posisyon na Strategos. Nautay. Ito ang mga sundalo sa karagatan na nagtatanggol sa mga daungan at nagpoprotekta o namamahala sa mga barko ng Atlantis na pinamumunuan ng Archestrategos na pinamataas na pinunong sundalo na humahok sa karagatan o maging man sa kalupaan. Hoplites. Ito naman ang mga sundalong Impratiya na madalas sila ay nagbabantay sa mga pader o pintuan papasok sa kaharian ng Atlantis at nagbabantay sa iba pang nasasakupang teritoryo ng Atlantis na pinamumunuan ulit ng Strategos. At ang pang-apat ay ang Stratiotes. Ang mga sundalong ito ay ang pinakamahusay at pangkalahatang sundalo na pinamataas sa lahat ng sundalo. May kakayahang silang gumamit ng iba't ibang uri ng sandata. Sila ay mabibilis kumilos pagdating sa pakikipaglaban na may kakaibang lakas gamit lamang ang kanilang physical na lakas ng kanilang katawan na pinamumunuan ng isang opisyal na tinatawag na Taxiarchus, isang pinunong general. Sila ang nagpapanatili ng kapayapaan at pumoprotekta sa mamamayan at kaharian ng Atlantis. Ang kanilang batas ay napakahigpit na maaari kang palayasin sa kaharian, ikulong o hatulan ng parusang kamatayan na depende sa bigat ng iyong nagawang kasalanan. Ang mga Atlanteano ay may tinatawag na Cosmologoi o Mantis. Sila ang mga propetang mangkuulam na nakakakita ng magiging kapalaran at nagbibigay ng mga sinyalis sa mga paparating na sakuna sa kaharian. Sila rin ay may kakayaan na maipag-usap sa kanilang mga Diyos at magbigay ng direktang babala sa mga hari. Sila rin ang nagpoprotekta sa kaharian ng Atlantis laban sa mga itim na maika na gawa ng kanilang mga kalaban. Ang bilang ng mamamayan sa Atlantis ay hindi tiyak dahil ito hindi nabanggit ni Plato. Subalit ayon sa pag-aaral, ang populasyon sa Atlantis ay mahigit sa 1,000,000. Ang mga tao dito ay simple lamang ang kanilang pamumuhay sa araw-araw gaya sa atin dahil ang mga Atlanteano ay araw-araw nagtatrabaho katulad ng pagsasaka, pangingisda, pag-aalaga ng mga hayop, paggawa ng mga pagkain, pagtitinda, pangangalakal, paggawa ng mga kasuotan, paggawa ng mga pabango, mga manggagawa ng metal at gumagawa ng mga baluti ng pandigma. Mayroon din sila mga mahuhusay na manggagawa ng mga gusali, bahay, pader, tulay at iba pa. Ang mga Atlanteano ay mayroon ding ginaganap na mga pagdiriwang katulad ng festival ng mga barko para sa mga nagawa ng mga sundalong mandaragat, pagdiriwang ng mga ani, pagdiriwang sa kanilang mga mandirigma na kadalasan sa araw na ito ay ginaganap ang labanan ng mga mandirigma sa arena. Sila ay naglalaban-laban may sandata man ito o wala, depende sa patakaran at paglaban din sa mga mababangis na mga hayop. Habang pinapanood ng mga mayang Atlanteano at ang kanilang pinakamalaking pagdiriwang ay ang Festival ni Poseidon na ginaganap sa tuwing lilipas ang 5 taon sa panahon ng tag-init. Ang pagdiriwang ito ay ginaganap sa templo ni Poseidon sa kaharian ni Atlas. Ang mga tao ay nag-aalay ng kanilang mga panalangin para sa kanilang Diyos na sina Athena, Zeus, Apollo, Artemis, Leto at ang pinakamataas nilang Diyos na si Poseidon. Sila rin ay nag-aalay sa rebulto ni Poseidon ng mga hayop, mga kanilang inani at mga alahas. Gaya sa atin, sila din ay nagkaasiyahan, malawakang handa
kabataan na may iba't ibang lutong pagkain, nagiinuman at nagsasayawan. Ang festival na ito ay pinanguna ng mga hari ng Atlantis, mga pinunong mandirigma, mga saserdote at iba pa mga opisyal ng Atlantis. Ang Atlantis ay napakaunlad dahil sila ay may mga hari na handang umalalay sa pangangailangan ng kanilang bansa at pangangailangan ng kanilang mamamayan pang agrikultura, edukasyon, militar, infrastruktura at iba pa. Ngunit gaya sa normal na tao na kung magkaroon ng kayamanan at kapangyarihan ay nagbabago ang kanilang pag-uugali. Dahil sa marahil ay nasa Atlantis na ang lahat ng bagay na naratamas ang kayamanan at kapangyarihan ay naghangad pa ng mas mataas na kapangyarihan ang mga hari na pamunuan ang mundo, na napagkasunduan ng 8 pinuno na salakayin ang mga bansa upang kanilang pamunuan. Ngunit ang 2 pinunong si Gadeiros at Amperis ay hindi sang-ayon sa kanilang mga binabalak dahil nalalabag neto ang kautusan ng kanilang Diyos na si Poseidon, subalit sila'y walang nagawa kundi ang makipagkaisa na lamang.